Sabi nga po ng Mateo 22:15 hanggang 22, ang sabi mga minamahal, ang tanong ng mga Pariseo, the Pharisees, is it lawful to pay taxes to Caesar? Sabi mga minamahal, halili na magkagayoy nagsialis sa mga Pariseo at nangagsangunian sila kung paano kayang mauhuli nila siya sa kanyang pananalita. Ang malapay na susang tinutukoy kung paano mauhuli. At sinugo nila sa kanya ang kanilang mga alagad, nakasama ng mga Herodiano na nagsisipagsabi, Guro, nalalaman namin ikaw ay totoo at tinuturo mong may katotohanan ng daan ng Diyos at hindi ka nangingimi kanino man, sapagkat hindi ka nagtatangin ng tao. Ano sabi mga minamahalang sumusubok? Master, we know that thou art true and teachest the way of God in truth. Neither carest thou for any man, hindi nangingimi. For thou regardest not the person of man, hindi nagtatangi, hindi nagdidiscriminate, hindi racist, mga minamahal. Sabihin mo nga sa amin sa akala mo, matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Ito yung tanong, mga minamahal. Is it lawful to give tribute unto Caesar or not? Mga minamahal, yan ang tanong na pagsubok sa katalinuhan ng ating malapay na Jesus. Hallelujah. Dapat napagkikilala ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi sa kanila, sabi, but Jesus perceived their wickedness. Nakikita ng malapay na Jesus ang kanilang kasamaan, yung kanilang pagiging tuso. At sinabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutukso, kayong mga mapagpaimbabaw? Why tempt ye me, ye hypocrites? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis. Show me the tribute money. At dinala nila sa kanya ang isang denaryo, and they brought unto him a penny. Isang barya ang dinala, penny. At sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat? And he said unto them, whose is this image and superscription? Pinakita, sino yung nandun? Ano sabi mga minamahal? Sino yung nandun sa salapi? Sino yung nandun sa bariya? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. 22, pagkarinig nila nito ay nagsipanggilala sila at siya'y iniwan at nagsiyaon. Wala silang naribat, wala silang rebatal, wala silang nasagot sa malapay na Jesus dahil sobrang talino ng ating dakilang Diyos. At pagkarinig nila nito ay nagsipanggilala sila at siya'y iniwan at nagsiyaon. Anong sabi ng ating malapay noon? Ang kay Cesar ay kay Cesar. Sino si Cesar? Mami na mahal, siya po ay isang tagapamuno ng gobyerno, tagapamahala ng pamahalaan. Ang kay Cesar ay kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Ang inyong tithes and love offering, yan po ay para sa malapay noon. Huwag nating iimbutin. Yung salapi na nandyan, mami na mahal, hallelujah, ano nakasulat sa dolyar? Sabi, in God we trust. Sa Diyos tayo nagtitiwala. Ang nakasulat dito, mami na mahal, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Yan ang nakasulat sa ating salapi. Ibig sabihin sa ating salapi, mami na mahal, may kinalaman palagi ang Diyos, mami na mahal. Ngunit, nakasulat, sa pera nakalagay na imahe, sa piso, Jose Rizal, Pambansang Bayani, 5 piso, Emilio Aguinaldo, 10 piso, dating magkasama, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Barosuwain Church. Yan ang nakalagay dati, yung dating papel pa yung 10, 20, Manuel L. Quezon, ama ng pambansang wika. 50, Serious Menya. 100, Manuel Rojas. O 200, Diosdado Macapagal. 500, Ninoy Aquino, Cory Aquino. 1,000, Jose Falianes Escoda. Tanto yung dalawa. Mami na mahal. Ang nakalagay dyan ay mga mukha ng tao, mukha ng bayani, mukha ng dating Pangulo. Ngunit ang nakalagay, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Hallelujah. Ano sabi ng malapay noon? Ang kay Cesar ay kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Sa pera ng Amerika, in God we trust. Sa Diyos tayo nagtitiwala. At sa Pilipinas naman, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Ano bang sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 13:1? Ang bawat kaluluwa, pasakop sa matataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihan ay yaoy, hinirang ng Diyos. Ibig sabihin lahat tayo kinakailangan mag-submit
sa gobyerno, mag-submit sa high powers, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Ngunit ang sabi ni Apostol Pedro, we ought to obey God rather than men. Kinakailangan muna naming sundin ang utos ng Diyos kaysa sa utos ng tao. Ngunit siya rin nagsabi, mga minamahal, sa kanyang sulat, mga minamahal, hallelujah, sa kanyang exclusive na aklat, na kinakailangan din nating magpasakop nga sa pamahalaan, magpasakop sa gobyerno, mga minamahal. Yan po ay nakasulat sa 1 Peter 2:13 to 17, mga minamahal. Kaya kung ngayon pa lang tayo mag-aaral ang banal na salita ng Diyos, well, hindi pa naman huli ang lahat para maintindihan ang mga malalalim na bagay, mga minamahal. Ngunit kung hindi pa rin natin pag-aaralan ang banal na salita ng Diyos, mga minamahal, magiging huli na sa atin ang lahat, mga minamahal. Kung hindi natin maintindihan, wala tayong reaksyon, mga minamahal, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi natin alam, bukas makalawa, babalik ng malapay ng Sus, hindi natin naunawaan yung mga maliliit na detalye na lagi nating napapakinggan, lagi nating naririnig, lagi nating nakikita, lagi nating napapanood sa pag-scroll sa social media, makikita, kaliwat ka ng balita, ngunit hindi natin naunawaan paano pa kaya ang banal na salita ng ating dakilang Diyos na alam natin pagbibigay, susi ng pagpapala. Mga minamahal, hallelujah, kinakailangan nating magtapat palagi sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bukas, October 12, pre-registration ng National ID System, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Pre-registration, hindi F-R-E-E, hindi free, hindi yung libre na pre. Pre-registration, P-R-E. Ibig sabihin, magsisimula na yung unang baitang ng pagre-rehistro. Bakit natin sinabi na ang kay Cesar ay kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos? Itong rules, Biblia, andito, mga salita ng ating dakilang Diyos, ito'y para sa Diyos, mga minamahal. Ang ating bansa, preamble, paunang salita ng ating Constitution, unang phrase, unang parirala, we the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Lahat, bawat batas na nilalathala, kahit i-deny pa ng mga ateista, na hindi sila sumasang-ayon sa banal na salita ng Diyos, mga minamahal, bawat batas na nalikha ay ibinatay sa banal na aklat, mga minamahal, sa banal na salita ng Diyos. Tayo ang nakapangyayaring sambayan ng Pilipino, sovereign Filipino people, ibig sabihin, meron tayong kaisipan, meron tayong kakayahang mga tuwiran. We are rational. We are not irrational. Tayo may sariling utak, may sarili tayong isip, may sarili tayong damdamin, may sarili tayong emosyon. Sovereign, ibig sabihin malaya tayo. Tayo bansang demokrasya, mga minamahal. Sovereign Filipino people, nakapangyayari. Ibig sabihin, may pangyayari, may kaganapan. Ikaw ay isang just, J-U-S-T. Ibig sabihin, sumusunod ka sa batas. Sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Lahat tayo magsabi ng amen, mga minamahal. Kinakailangan nating magpasakop sa gobyerno. Ano sabi ng isang senador? Kapag hindi ka nagparehistro, hindi ka nag-e-exist. That is that simple. Ganun lang kasimple. Kung ayaw magparehistro, hindi ka nag-e-exist. Kung ayaw mong meron kang identity, meron kang pagkakakilanlan, magparehistro ka. Mga minamahal, kinakailangan natin sumunod. May nagtanong sa akin, tanong ng kaklase ko sa akin, Tol, sang-ayon ka ba sa National ID System? Sabi ko, hindi naman. Okay naman. Oo, okay, mga minamahal, pero hindi natin siya pinopromote, mga minamahal, dahil alam natin ang kahantungan ng lahat, tatakan ng 666 ang ending. Mga minamahal, hallelujah. As long as hindi naman tayo at pag mandated na yan ng gobyerno, kinakailangan talaga nating magparehistro. Wala tayong magagawa dahil yan ang intent of the law. Yan ang intention ng batas. Sabi dito, mga minamahal,
The pre-registration process for the National ID System will begin on October 12, bukas, covering around 5 million Filipinos from 32 provinces. So hindi natin alam kung tayo kabilang dyan sa probinsya na yan dahil itong informasyon na ito ay confidential. The Philippine Statistics Authority said Tuesday. According to PSA Assistant Secretary Rose Bautista, low-income households, yung mga mabababa lang ang kinikita na mga tahanan from the Department of Social Welfare and Development's listahanan, pinagsama nila yung listahan at tahanan, kaya naging listahanan. Program were the initial targets of the pre-registration. Ulitin ko pre-registration, hindi yung libreng registration. Ibig sabihin ng PRE, yung unang pagre-rehistro, mami na mahal. Yun ang target, yung mga, kumbaga nasa laylayan, yung mga tumatanggap ng 4-piece pantawid program ng gobyerno. Ano sabi pa nga niya? Starting October 12, merong mga magbabahay-bahay sa 32 provinces para i-pre-register o yung first step na tinatawag. Dito kukunin yung impormasyon na kakailanganin para pagpunta sa registration center. Biometrics na lang ang kukunin. Sabi niya, Bautista said during state-run PTVs laging handa public briefing. Kaya kung manonood tayo ng telebisyon, manood naman tayo ng balita minsan. Huwag naman puro drama, mami na mahal. Puro drama na nga yung ating buhay, mami na mahal. Sabi mami na mahal sa English, there will be people going house to house in 32 provinces to register or what we call the first step. Here, we will get the information needed so that when you go to the registration center, you will just have to arrange the biometrics. Sa ibang lungsod, mami na mahal, meron silang tinatawag na QR code. Lalo na sa mga empleyado, mga nagtatrabaho. Kinakailangan meron sila niyan, lalo't labas sila ng labas sa kanilang tahanan para sila ma-detect, para sila nakarehistro na nga, mga minamahal. Kahit dun sa Share It na application na ginagamit natin, para makapagpasa ka ng file, kinakailangan, picturean mo yung QR code niya, mga minamahal. So balang araw, yung QR code na yan, magiging microchip in the long run, mga minamahal. The PSA official, however, did not identify which provinces would be included in the pre-registration process. Hindi niya in-identify yung mga kasama sa listahan. The government has allocated a total of, sipin nyo kung ilang bilyon na naman ang budget na nakalaan para rito. Ito po yung batas na ng 2018. The government has allocated a total of 4.1 billion pesos under the proposed 4.506 trillion national budget for 2021. So sa 2021, ang kabuong budget ng Pilipinas ay 4 trillion and 506 billion. Kung hindi tayo nagkakamali, 4.506 trillion national budget for 2021 to fast-track the implementation of the national ID system. So ilang porsyento lang yung 4.1 billion ng 4.5 trillion. Sipin yun, napakaliit lang nun. Sa 100, yung piso ay para sa national ID system. Ito'y signed by President Rodrigo Duterte in August 2018. The PhilSys Act. Ito po yung Philippine System Act, pinaikli, PhilSys Act. Muntik na maging PhilSys Act or Republic Act number 11055 seeks to harmonize para pag-isahin and integrate several government IDs by establishing a single national identification system. Mami na mahal, yung harmonize, pagkaisahin lahat ng ID. At yung integrate naman, pagsamahin. So isa lang yung kanilang ibig sabihin. Sabi dito, mami na mahal, by establishing a single national identification system for all citizens and resident aliens. For all citizen, lahat tayo ng mga Pilipino dito pinanganak. Citizen tayo ng Pilipinas. Resident alien, yung mga tinatawag na alien, hindi yung pilosopong alien na UFO, hindi. Yung resident alien, yung mga foreigner na nakatira sa Pilipinas. Kinakailangan kumuha rin sila ng national ID system ng Pilipinas through the collection of basic personal information and biometric data. Ano yung biometric? Andyan yung ating fingerprint. Alam niyo po ba yung ating fingerprint? Napaka-unique. Wala yang katulad, mamahal. Bawat bilog ng
ating fingerprint. Mami na mahal, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Wala tayong katulad, mami na mahal. Yung ating fingerprint. Identity card. The Philippine Statistics Authority released the sample design of the National Identification Card after President Rodrigo Duterte signed the Philippine Identification System Act last year. So yan, mami na mahal. Kung ipapaliwanag ko ito, napakahaba nito, mami na mahal. At kung ipapaliwanag natin ito, isipin nyo, isang section, 1 minuto, ito'y 20 pages. Kung ibibigay ba sa inyo, babasahin ninyo, mami na mahal? Hindi, mami na mahal. Ito'y nasa internet. I-search nyo. Isa-search ba ng tao? Siyempre, hindi. Kaya balang araw, pagtataka na ng 666, ang mga tao, sunod-sunuran na lang sila, hindi nila alam kung ano pa yung susundin nila. Kaya yung mga taong nagsitalinuhan, kinukumplika na yung mga ibang bagay, nagsitalinuhan na tayong lahat, kinukumplika na yung ibang bagay, kaya may anti-terrorism law na tayo, kinukontra, rally rito, rally roon, hindi natin alam kung ano pa yung susundin ng mga tao. Pero tayo manatili lang sa pagsunod sa banal na salita ng Diyos, mami na mahal. Lalo na't ang gawa ng kaaway kumikilos, talagang gusto niyang sirain, wasakin, durugin, paghuhuin yung mga nakatayo, nakapundar, nakatayo na sa banal na pulpito, mami na mahal. Gumagawa, kumikilos siya, mami na mahal. Pero they cannot put a good man down, mami na mahal, dahil kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kay Cesar ay kay Cesar, at sa Diyos ay sa Diyos, mami na mahal. Government is for the people, and people is for the government. But we are of God. We are for God, para at dahil sa Diyos tayong lahat, mami na mahal.